sa atin pong lahat. At bago ako magsimula, hayaan niyong pasalamatan ko na muna si Congressman Marco Juanco sa kanyang magaganda at mabubuting salita. Tatlong bagay po muna bago ako magsimula sa aking maikling talumpati. Una, alam ko pong kanina pa niyo gustong mapakinggan si Martin, kaya titiyakin ko po sa inyo, maikli lang ho ito. Pangalawa, I cannot English very well, so I will speak in Filipino. At pangatlo, hihingi po ako ng tawad dahil maraming nagrereklamong napakabilis ko daw po kung nagsasalita. Ipagpaumanin po ninyo dahil turo sa akin ng lolo ko yan na nagsabi sa akin nung bata pa lang ako, cheese, kung hindi mo rin lang naiintindihan ang sinasabi mo, bilis-bilisan mo na para mukhang totoo at paniwalaan ng mga tao. Kung mamarapatin po ninyo, hindi ko na isa-isayin pa dahil nabanggit na ang ating mga pinagpipitagang bisita na kasama natin ngayong gabi. Hayaan nyo na lamang batiin ko sabay-sabay kayong lahat. Isa pong maganda at pinagpalang gabi sa inyo. Sa araw pong ito, pinagdiriwang natin ang ika-146 na anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan ng Sison. Sa araw na ito, pinagpapahalagahan natin at binabalik-tanawan natin ang kasaysayan at pinanggalingan ng bayan ng Sison. Importanteng balik-tanawan yan dahil mula sa kasaysayan, makakapulot tayo ng mga aral. Mula sa nagdaan, makikita natin ang pagkakamali ng ating mga ninuno upang sa gayon, di natin maulit-uli at di natin ulitin pang muli. Subalit habang mahalaga ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan, mas mahalaga para sa akin ang ngayon at ang pangkasalukuyan. Habang mahalagang lumingon sa ating pinanggalingan, mas mahalaga pa rin sa akin ang kasalukuyan at ang hinaharap. Tulad ng paksa ng ating pagdiriwang sa gabing ito, mahalaga ang ngayon, mahalaga ang pangkasalukuyan. Dahil ang ginagawa natin ngayon, ang sinasabi natin ngayon, yan ay magiging bahagi ng kasaysayan sa hinaharap. Ano man ang ating gawin o di gawin, ano man ang ating sabihin o di sabihin sa mga oras na ito, yan ay magiging bahagi ng kasaysayang pag-aaralan ng mga saling lahi. May isang magandang bagay tungkol sa panahon. Yan ang tunay na nagpapatunay na pantay-pantay talaga ang bawat nilalang. Dahil ang isang taon ay 365 araw para sa mayaman at para sa mahirap. Ang isang oras, 60 minuto para sa nakapag-aral at hindi nakapag-aral. Ang isang minuto, 60 segundo para sa maganda at 60 segundo rin para sa di kagandahan. Ang panahon ay palaging lumilipas at di natin kayang pigilan. Subalit ang tanong, napapakinabangan pa natin ng gusto ang pagdaloy ng panahon. Kanina ang ating unang tagapagsalita, ang ating dating SK na si Pearl, ginamit ang kataga ng ating pambansang bayani sa kanyang tulang ala Juventud Filipina o to the Filipino Youth, kung saan sinabi ni Rizal, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Di ko po nais lapastanganin ang salita ni Rizal, subalit ipagpahumanhin ninyo, di ako sang-ayon sa sinulat ni Rizal. Dahil kung totoo yun ng panahon niya, sa palagay ko'y hindi na po yan angkop at nababagay sa panahon ngayon. Sino mang magsasabi sa akin na ako ay pag-asa ng bayan, ang tatanungin ko agad sa kanya, kung pag-asa ang tawag mo sa akin dahil ako ay bata, ibig sabihin ba nun, ako'y tiga-panood, tiga-ngiti, tiga-palakpak at tiga-kaway na lamang? Porkit ba ako ay kulang sa karunasan, ibig sabihin nun, sunod-sunuran na lamang ako sa mas nakatatanda sa akin na nagkataong pinanganak sa akin ang una sa mundo. Para sa akin ang dapat na maging bagong sigaw, paninindigan, paniniwala at layunin ng kabataang Pilipino ay ito. Ang kabataan di lamang pag-asa ng bayan. Ang kabataan dapat maasahan na ng bayan. Hindi pagtanda natin,
Hindi pag tayo'y nag-graduate o matagumpay na, kung hindi ngayon, dito at tayo mismo, dapat maasahan na ng ating ilang bayan. Isang manunulat noong panahon ng martial law, ang minsay nagtanong ng 3 simpleng katanungan sa kanyang mga kahenerasyon. Sabi niya, kung hindi ako, sino? Kung hindi dito, saan? At kung hindi ngayon, kailan? Kung pag-asang may tuturing ang kabataang Pilipino, kung pag-asa lamang ang tawag sa kabataang Pilipino, ibig sabihin ang isasagot ng kabataan sa 3 katanungang yan ay, di ako, di dito at di ngayon, dahil bata pa lamang akong may tuturing. Para sa akin ngayon, dito at tayo mismo, dapat balikatin na ang kaya, dapat at pwede nating balikatin, alang-alang sa ating ilang bayan. Dahil sa 70 milyong Pilipino, mas marami na po ngayon na nabibilang sa nakababatang henerasyon. At kung hahayaan na lamang natin ang mas kukonti na mas nakatatandang pagsilbihan ng ating ilang bayan, sa simpleng mathematics po, mas konting nagtatrabaho, mas konting pagbabago. Mas maraming nagtatrabaho, palaging mas malaki ang pagbabago. Hiling at dalangin ko na sa gabing ito, patunayan natin isa isip at isa puso. Huwag nating maliitin ang kabataang Pilipino, huwag nating ituring kapansanan ang kanilang kawalan ng karanasan. Dahil bawat Pilipino sa mata ng Diyos, bawat Pilipino sa aking mga mata, pantay-pantay at walang pinagkaiba. Dahil yan ang susi at trabaho ng maski na sinong pamahalaan. Tiyakin na ang bawat Pilipino ay pantay sa kanyang mga mata. Upang sa gayon, ang Pilipinong pinanganak ng mahirap, hindi kinakailangang mamatay ng mahirap. At ang Pilipinong pinanganak ng mayaman, siguraduhin niyang magtatrabaho siya dahil baka di siya nakakatiyak na siya'y mamamatay din ng mayaman. Pantay na pagkakataon sa pamamagitan ng edukasyon, kalusugan, trabaho, tamang sweldo, at abot kayang presyo ng bilihin. Yan lamang ang mga bagay-bagay na dapat pinagtutuunan ng pansin ng sino bang naninilbihan sa pamahalaan. Sabi ko, maikli lang po ito, kaya hindi ko na po talaga ito papahabahin. Ginaganahan lang ako, pasensya kayo ng konti. Namamauso ako, tiyak ko si Martin, hindi ho paus ang boses noon. Bago ko magtapos, palagi kong ginagamit ang katagang ito saan man ako magtungo at saan man ako mabigyan ng pagkakataong magsalita. Ito'y hindi para ipakita na ako'y relihiyoso. Ito'y para patunayan na maski na papaano, I can also English somehow, somewhere. Allow me to end my speech by quoting for you a short prayer which I always utter every morning, a short prayer, which I started uttering ever since I entered government service over 10 years ago. This short prayer has helped me in the many problems I faced ever since I entered politics, and I hope it will also be able to help you in the many problems and trials you will be facing as you leave this very beautiful place your mayor has constructed for you. If you're familiar with it, please nevertheless bear with me. Okay ba yung English ko? Sada na. If you're familiar with it, please bear with me. It goes, Lord, grant me the serenity to accept with patience the things that I cannot change. Grant me the courage to change the things that I can. And most importantly, grant me the wisdom to know the difference. Sa pagising ko po tuwing umaga, sinasambit ko palagi ang maikling dasal na yan. Bigyan sana ako ng Panginoon ng kapayapaan sa aking pag-iisip na matanggap ang hindi ko kayang baguhin sa mundong ito. Sana kasabay niyan, bigyan niya ako ng tapang. Sana bigyan niya ako ng tapang at lakas na baguhin ang kaya at dapat kong baguhin sa buhay na ito. At higit sa lahat, hinihiling ko na sana bigyan niya ako ng pag-unawa na makita ang pagkakaiba ng dalawang yan. Naway sa bawat hamon at pagsubok na aking kaharapin, magtagumpay man ako mabigo kailanman, di ko isipin na ito'y walang dahilan at walang kakahinatnan. Kayo man, bawat isa sa inyo rito, sa pamamagitan ng pagsambit na maikling dasal na yan, sana mabigyan kayo ng tapang at lakas na harapin ang anumang hamon na ibabato sa inyo ng darating na taon. At sana,
kapit-bisig at sama-sama nating pagtulungan na resolbahan at lampasan anumang hamon at problema ang ating haharapin. Isa pong malaking karangalan para sa akin ang tumayo sa harap ninyo sa gabing ito. At bago po ako tuluyang magwakas, hayaan niyo pong batiin ko kayo ng isang maligaya at makabuluhang Pasko at nawayan darating na taon ay maging makahulugan at mapayapa at kapaki-pakinabang para sa bawat isa sa atin. Sa muli po at sa inyong lahat, taos pusong pagbati. Maraming salamat at magandang gabi po.